Alright, so gusto ko lang ulit magbigay ng reaction video regarding sa naging reaction or naging statement ni VP Sara sa naging interview ni Efelisa kay Katunying. Hindi pa rin kayo satisfied sa naging statement ni VP Sara. Hindi pa pwedeng nagpapakadisente na lang, okay? Si VP Sara, hindi para makipagbungangaan siya, labanan yung statement ni Felisa or kung ano man ang gusto niyo pang mangyari. Una-una, hindi naman parte ng gobyerno si Liza Marcos. First lady siya, okay, dahil asawa siya ng presidente. Pero hindi siya parte ng gobyerno at wala namang obligasyon si Sara na sagutin kung ano mang yung mga sinasabi ni Efelisa. In-acknowledge naman niya na meron namang right bilang tao na masaktan itong si Efelisa. Gusto niyo ba makipagbangayan pa si Sara? Hindi niya yan gagawin. Walang kinalaman sa mandato niya bilang Vice President ang sagutin kung ano man ang mga sinabi ni Efelisa. Yun nga, nasakta siya, di ba? Natatawa lang ako kasi parang wala namang masama kung maging war is over na between yellow and red. Wala namang problema yan. Nakakatawa lang na halos 3 dekada kayong binalahuran ng mga dilaw. Magnanakaw kayo, ganun, korap, mamamatay tao, diktador, diba? Tapos yung pinaka-latest, naalala nyo nung campaign period, diba? Lahat sila araw-araw, walang bukang bibig, kundi bangag kayo. Bangag ang asawa mo, magnanakaw, di ba? Yung state tax hindi binayaran, kurap, bayaran nyo din 203 billion, kurap kayo, magnanakaw, bangag. Di ba sa stage palagi naging-ngiwi-ngiwi yung mga dilawan. Pagka nasa campaign nga sila, hindi na nila sinasabi ang kanilang plataforma. Basta pag-akit pala sa stage, wag iboto ang magnanakaw. Wag iboto ang nagko-coke. Hindi ka nasaktan. Ay, gulay. Ngayon ka lang nasaktan? Really? I am pro BBM but not pro Lisa and pro Tambaloslos. Okay? Nakakaloka lang. Ngayon ka lang nasaktan, iniisip ko nga na manhid ka na eh. Sa haba ng panahon na binaboy ang asawa mo, ang pamilya mo eh. Kala ko nagmanhid ka na. Pala hindi. Nagmanhid ka lang sa dilaw kasi parang friendship is, parang war is over. Diba parang parang mapupunta na ito sa friendship, which is okay lang naman. Pero alalahanin mo, ang sinabi ng mga dilaw, pag nakabalik sila sa pwesto, ang mandato nila is hukayin ang bangkay ni Apo Lakay. Dahil hindi nila tanggap na si Apo Lakay ay nakalibing sa libingin ng mga bayani. Okay, may gulay. Ngayon lang nasakta si Liza Marcos. Nakakaloka. Fuck.